All the hearts
Salamat po sapagkat ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga naglilingkod sa Kanya. Tayo po ay magpasalamat. Ama naming Diyos, maraming salamat po sapagkat hindi walang kabuluhan ang aming lahat ng ginagawa sa iyong pangalan. Ito man po ay maliit o malaki sa paningin po ng tao. Ito man ay hamak sa paningin ng kapangyarihan ng kadiliman, hamakin man niya ang gawa ng iyong mga anak. Alam po namin na ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming tagumpay. Ikaw po ang dahilan ng lahat ng bawat tibok ng aming puso, bawat hininga ng aming buhay, bawat hakbang ng aming mga paa, bawat araw ng aming buhay. Ikaw po ang dapat patungkulan. Marapat po ikaw para sa lahat-lahat. Kaya Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, kabutihan, na nabubuhay kami dahil ng iyong kagandahang loob. Kaya kami po ay marapat lamang magpasalamat at higit na pahalagahan at unahin na ikaw ang aming kailangan at unang lugurin. Inaalala po namin, Panginoon, at dinadalangin ang aming mga kapatid na ngayon po ay nasa mga pagganap ng kanya-kanya namang gampanin. At ganoon din naman po ang mga may karamdaman, iyo din po silang bigyan ng patuloy na pagtatagumpay. Alam po namin mayroon kang layunin sa buhay man o kamatayan, kaya ang aming pong hiling ay lagi mangyari ang iyong kalooban at hindi po ang amin. I-bless you po, Lord, ang aming bayan, ang aming mga pinuno, ang aming mga nangangasiwa, ang aming pamahalaan, ang aming pong mga nangangasiwa ng kapayapaan at kaayusan, ang aming sandatahang lakas ng Pilipinas. Ganon din po ang lahat ng mga opisyal ng aming pamahalaan magmula po hanggang sa Pangulo, hanggang sa aming homeowners officers. Ikaw po ang magpala maging sa lahat ng mga volunteers, mga frontliners po namin, at mga concern na mga mamamayan, mga taong nagpapaunlad ng aming ekonomiya at gumaganap ng lahat ng maganda. I-bless you po, Lord, ang bawat isa na narito, maging ang mga kapatid namin kasama namin sa live streaming. Hiling po namin, O Panginoon, na iyong salita ay laging maging kalakasan ng bawat isa sa amin. At ito po ang laging maging liwanag sa aming landas at tanglaw sa aming mga paa. Muli po, kami ay excited sa lagi mong gagawin dahil alam po namin na ang bawat ngayon ay karugtong ng kahapon at karugtong ng bukas, nakatuparan ng iyong ginagawa sa lahat ng mga nagsisilakad sa inyong kalooban. Kaya alam po namin na habang kami lumalakad sa iyong kalooban, paganda ng paganda ang kalagayan po ng inyong mga anak. Maraming salamat po sa inyo. I-bless you po ang mga nagsisipaglakbay ngayon, ang mga pastors. I-bless you po, Panginoon, ang mga gawain at pagtitipon sa iba't ibang dako. I-bless you po, Panginoon. Dalangin namin ang mga missions and missionaries, ang mga naghihintay ng kanilang pagpunta sa mission field nila, na sila po ay makapunta na at habang narito po sila sa aming bansa o sa ibang bansa man sila nananatili, makaganap po sila ng iyong gawain at magbunga pa rin. At kahit saan mo po sila dalhin, ay maging mabunga po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Maging inaalala po namin ang mga dinalaw po ng mga kapighatian, Lord. Ang mga kapatid po namin na pumanaw, ang kanilang mga pamilya, Lord, ay inyo pong aliwin. Inyo po, Panginoon, silang patatagin at lalo pong mabuklod ang mga naiwan
mabuklod sa iyong pangalan. Dalangin po namin, O Panginoon, na ikaw na po ang mag-ingat sa aming mga kapatid na nasa mga probinsya, mga mahal namin sa buhay, na nasa labas ng bansa. Ikaw na rin po ang mag-ingat at magpala po sa kanila. Maraming salamat po sa umagang ito. I-bless you po ang maghapon muli at iniaalay namin po sa iyo ang aming lahat-lahat. Ito po ay aming hiling at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. 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 Magandang umaga po sa lahat at tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Sali po kayo mga kapatid at pangunahan niyo po muli tayo sa pagbabasa ng ating Tagalog Bible, Jeremiah chapter 42. Medyo may kahabaan ng book of Jeremiah, no? Pero siya nga ang tinatawag na the weeping prophet. Talagang ang titigas ng ulo ng mga Israelita, pero siya ay nagbangon ng isang propetang katulad niya, ni Jeremiah. So narito po, pagsamasamahan nating basahin. Sa ating lahat at sa ating po mga panauhin, babasahin po natin ang salita ng Diyos sa Jeremiah chapter 43, verses 1 to 13. Babasahin po natin ang salitan at sa uling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. At nangyari na nang si Jeremias ay makatapos ng pagsasalita sa buong bayan ng lahat ng mga salita ng Panginoon nilang Diyos, na ipinasugo sa kaniya ng Panginoon nilang Diyos sa kanila sa makatuwid ang lahat ng mga salitang ito. Nagsalita nga kay Jeremias si Azarias na anak ni Usaias at si Johanan na anak ni Karia at ang lahat na palalong lalaki na nangagsasabi, ikaw ay nagsasalita ng kasinungalingan. Hindi ka sinugo ng Panginoon nating Diyos na magsabi, kayo'y huwag magsiparoon sa Ehipto ng mga bangbayan doon. Kundi hinikayat ka ni Baruk na anak ni Nerias laban sa amin upang ibigay kami sa kamay ng mga Kaldeo upang maipapatay nila kami at mga dala kami bihag sa Babylonia. Sa gayoy si Johanan na anak ni Karia at ang lahat na kapitan ng mga kawal at ang buong bayan ay hindi nagsitalima sa tinig ng Panginoon na tumahan sa lupain ng Huda. Kundi kinuha ni Johanan na anak ni Kareya at ng lahat na kapitan sa mga kawal ng buong nalabi sa Huda na nagbalik na mula sa lahat ng mga bansa na pinagtabuyan nila na mga ibang bayan sa lupain ng Huda. Ang mga lalaki at ang mga babae at ang mga bata at ang mga anak na babae ng hari at bawat tao na naiwan ni Nebuchadnezzar na kapitan ng bantay na kasama ni Gedalias na anak ni Ahikam, na anak ni Safan, at si Jeremias na propeta, at si Baruk na anak ni Nerias. At sila'y nagsipasok sa lupain ng Ehipto sapagkat hindi nila tinalima ang tinig ng Panginoon. At sila'y nagsiparoon hanggang sa Tapnes. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias sa Tapnes na nagsasabi, magtangan ka ng mga malaking bato sa iyong kamay at iyong kublihan ng argamasa sa nalalandrilohan na nasa pasukan ng bahay ni Paraon sa Tapnes sa paningin ng mga tao sa Huda. At iyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng Israel, narito, ako'y magsusugo at kukunin ko si Nabucodonosor na hari sa Babylonia na aking lingkod at aking ilalagay ang kanyang luklukan sa mga batong ito na aking ikinubli at kanyang ilaladlad ang kanyang pabilong hari sa mga yaon. At siya ay paririto at kanyang sasaktan ang lupain ng Ehipto na yaong sa pagkamatay ay mabibigay sa kamatayan at yaong sa pagkabihag ay sa pagkabihag at yaong sa tabak ay sa tabak. At ako'y magsisilab ng apoy sa mga bahay ng mga Diyos ng Ehipto at kanyang mga susunugin at sila'y dadalhing bihag at kanyang aariin ang lupain ng Ehipto na parang pastor na nag-aari ng kanyang kasuotan at siya'y lalabas na payapa mula riyan. Sabay-sabay po tayong lahat sa verse 13. Kaniya ring babaliin ang mga haligi ng Beth-Semes na nasa lupain ng Ehipto at ang mga bahay ng mga Diyos ng Ehipto ay susunugin ng apoy.
maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. Sabi po sa John 20:29, Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. The title of my song is, I have not seen yet I believe. They heard his voice, they saw his face. The promised Savior came to earth in days long past. They watched us wind and waves. Take two. They heard his voice, they saw his face. The promised Savior come to earth in days long past. They saw him heal the sick and cause the lame to stand. They watched us wind and waves were still at his command. And though I did not see him calm the raging seas, his hand has calmed my troubled heart, and I believe. They heard his voice, they saw his face, they heard his teachings of forgiveness, love, and faith. He blessed their little ones, he taught them how to pray. He fed our multitudes who hungered by the way. And though I did not taste the bread he bade them eat, his word is manna to my soul, and I believe. They saw him scourged and mocked to scorn. They heard the angry crowd, they saw him crowned with thorns. They watched him bend beneath our burden in the streets. They saw the bitter nails that pierced his hands and feet. And though I was not there to watch with them at Calvary, my spirit weeps. I have not seen, yet I believe.
have not seen, yet I believe. Amen. That's very, very true. Sabi ko po ng 1 Peter chapter 1 verse 8, kahit hindi nyo nakikita, gayon may inyong minamahal. Amen. Salamat po. Thank you, Brother Julius. Amen. At tayo po ay magpasimula po sa salita ng Diyos. Gusto ko pong tayo tumayong lahat. Buksan po natin ang Proverbs chapter 22. Proverbs chapter 22. Meron tayong bisita sa umagang ito. Meron na bang mga pastors na dumating? Yes. Welcome po sa mga pastors na dumating. Amen. Welcome po kayo sa Christ Baptist Church. Salamat sa Panginoon at iningatan kayo sa galing pa kayo sa iba't ibang probinsya. Hindi ko alam kung kayo nakapag-almusal na, pero ito ang una nating pagsasalusaluhan ang salita ng Diyos. Amen. Siguro iba sa inyo, hindi pa rin nag-almusal, ano? Pero salamat sa Panginoon. Yung iba, yung mga mayayaman, nag-aalmusal, 10:00 minsan eh. Ano? Yung iba nga, hindi na nag-aalmusal eh. Ano? Kasama na ang tanghalian eh. Oo. Pero salamat po sa Panginoon. Proverbs chapter 22, mga kapatid. Proverbs chapter 22. Alam niyo po, itong pandemic nating kalagayan na affected ang maraming tao, lalong gugulo, lalong sasama, lalong hihirap ang kalagayan kapag hindi ng tao alam paano mamumuhay, paano mag-uugali. Di ba? Yun ang magiging malaking problema natin. Sabi nga natin, kapag tayo may problema, hindi ang kailangan natin, panibagong dagdag na problema. Kapag tayo may problemang hinaharap, ang kailangan natin ay karagdagang lakas, hindi karagdagang pasan. Amen? Mabigat na nga yung pasan eh. Dadagdagan pa natin ng mabigat na pasan di siyempre, lalo tayong makukuba sa pagpapasan yan. Kung ang nadadagdagan sa atin ay lakas, kahit na mabigat ang pasanin, ang pasaning mabigat ay gumagaang. Yan po ang diwa na ating po makikita sa Proverbs chapter 22. Buksan po natin ang talatang 4, basahin po natin Proverbs 22:4. Basahin po natin ang sama-sama. Ready? Lakasan po natin. Begin. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Wow. If you want these three, riches, honor, and life, hindi po ito nakasalig sa panahon. Ito po'y nakasalig sa Panginoon. Wow. Ang pamagat po ng ating mensahe, dynamic even in pandemic. Dynamic even in pandemic. Tayo po'y manalangin na maraming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Inilagay mo ang inyong mga anak bilang liwanag sa madilim na sanlibutan. Hindi po kami para balutin ng dilim, kundi upang ang liwanag ay magningning sa gitna ng dilim. Hindi sa aming sariling kakayanan, kundi dahil ikaw, sa pamagitan ng Espiritong sumasa amin at ng iyong salita, ang iyong mga anak ay hindi kayang kupkubin ng dilim. Kinakailangan lamang naming panghawakan at sundan ang maliwanag na salita ng Diyos. Hindi po dapat ang mga mananampalataya ni ang mga simbahan ay unti-unting natatalukbungan at isinisiksik sa sulok ng daigdig. Ikaw po nagsabi, isinusugo kayo sa lahat ng mga bansa. Ang mga simbahan po ay panglabas, hindi po pangtago. Ang ilawan ay para makita ng lahat, hindi para talukbungan. Hindi po para magkulong sa kwartong saradong-sarado, kundi sa pamagitan ng Espiritu'y humayo at abutin ang mga tao. Panginoon, maraming salamat po sa mga simbahan at mga lingkod mo sa iba't ibang dako na gumaganap sa iyong pangunguna, maliit man o malaki, sa paningin, ang mahalaga, nabigyan ka ng kaluguran at nagawa ang iyong kalooban. Salamat po sa mga pamilya
na sila'y nangagkakaisa at nangag-uusap na sila'y maglilingkod at ang kanilang paglilingkod ay hindi po kapag maganda lang ang panahon. Hindi po kami katulad ng payong nabubuksan lamang kapag umuulan o kaya'y umiinit o kung kailan magustuhan. Salamat po sapagkat meron kaming Panginoon na hindi nagbabago. At ang iyong habag at ang inyong kagandahang loob ang siyang aming lakas. Panginoon, maraming salamat po. Bless you po ang bawat isa sa amin at maging blessing po kaming patuloy saan man kami makarating. Ito po ay aming hiling at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. And all the people say amen. 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 Maraming salamat po. Of course, we do not expect na may mga pastors ngayong maaga. No, we do not expect. Kasi ang sabi sa akin ni Pastor Berba, Pastor, magdadating ngayon, mga alas 12 pa. Pero salamat po, nakasama namin kayo. Welcome po kayo sa Christ Baptist Church. Now, dynamic even in pandemic. Now, bakit po? Kasi po, ito pong panahon ng pandemic disease o virus na ito na lumalaganap sa atin, na ang ibig sabihin ng pandemic is wide, vast, no, lampas sa mga bansa. At nakita natin kung ano ang bunga po nito. Marami nagsara ng mga tindahan na talagang kahit naman po ang ating mga leader sa paghahangad na maingatan ang mamamayan, ay talagang ako'y naniniwalang hindi naging perfect ang kanilang decision making. Nevertheless, maganda po ang motibo ng ating mga tagapanguna. So we do not blame anyone. We admire dahil ang malasakit po at ang sikap, puyat at sakripisyo ng marami ay hayag sa ating kalagitnaan. Kaya we give as a church a big salute sa ating pong mga leaders ng ating bansa, sa ating pong mga frontliners. Palakpakan po natin ang ating pong Pangulo, lahat ng namiminuno at lahat ng frontliners, lahat ng naglilingkod, kayo man ay mga businessman, mga volunteers, kayo man ay nasa medical field, kayo man ay nasa armed forces, lahat ng mga drivers, lahat ng mga farmers, lahat ng mga fishermen. Kaya may nakakain pa rin tayo, may nakapag-deliver, may mga driver, mga simpleng mga tao, nakakarating po, sabi nga, ang tinatrabaho ng magsasaka ay pinakikinabangan din ng hari. Amen. Kaya, they're great men and women. So, salamat po. Dynamic even in pandemic. The word dynamic ay napakahalaga. Dynamic even in pandemic, I want to picture this word as God is blessing those who serve Him. God is blessing those who serve Him. Kapag sinabi nating dynamic, ang ibig po sabihin, the word dynamic means energetic, characterized by constant activity, change, or progress. So there is progress. Now, pagka sinabi nating progress, meron siyang point of departure or point of origin, and then meron siyang point of destination. Kaya pag sinabi nating progress, mula sa kanyang kinaroroonan, palapit siya ng palapit sa katuparan ng kanyang gustong abutin. Yun po yung progress. Ngayon, kung wala po siyang target na lugar, pero siya ay siging biyahe, pero wala namang tiyak na pupuntahan, hindi po yun progress. It's just a movement. Ang tawag po ng Bible doon ay hindi journey, ang tawag po doon ay wandering. Ayan po. Kaya iba ang journey. Kapag sinabing missionary journey, meron talagang pupuntahan. Pagkatapos na mapuntahan, babalik na uli doon sa kanyang pinanggalingan. Yan ang journey. So the word dynamic means energetic, characterized by constant activity, change, or progress. So kung meron pong mga taong dynamic, kung ang church ay dynamic, ibig sabihin ang church ay nananatiling energetic. Now, ilagay ko po rito, dynamic even in pandemic. Why? Ito po yung nangangahulugan na sila ay dynamic na, they have activities, they have progress already before the pandemic season came. Bago pa sila dumating, ang mga ganitong bagay, meron na silang ginagawa. Sila po'y effective na, ang churches.
ang pagbabago, ginagamit sila ng Diyos sa magandang pagbabago at meron silang progress, may paglago. The word pandemic also means positive in attitude and full of energy and new ideas. Kaya maganda pong maging dynamic, amen? Kasi sabi dito, positive in attitude, full of energy, new ideas. That is the description and definition of the word dynamic. The same word, the synonyms for dynamic is the word powerful. And also the same word is effective. Kaya kung ang isang church at ang mga mananampalataya ay dynamic, we are powerful. We are able. We are effective. Nagagawa natin yung ating misyon. Nagagawa natin yung purpose. Bakit merong church? Bakit tayo iniligtas? Bakit nilagyan tayo ng Holy Spirit? Ba't binigyan tayo ng Word of God? Bakit binigyan tayo ng mandate o ng mission? Nagagampanan po natin. Yan po yung energetic, dynamic, powerful, effective church. And Christian, meron siyang positive attitude. Hindi po siya natatakot o pinananaigan ng takot. Maaring may takot, pero yung takot ay hindi nananaig dahil na-overcome ng tamang attitude. Attitude of faith, the attitude of love, the attitude of hope. Positive in attitude and full of energy and new ideas. Kaya kapag ka po dynamic ang tao, hindi po siya naubusan ng hindi boring ang bawat araw. Why? Meron siyang new ideas. Nag-iisip siya. Another meaning is marked by usually continuous and productive activity. So hindi lamang po siya energetic, hindi lamang siya merong ideas, new ideas, hindi lamang positive ang kanyang attitude, hindi lamang constant ang kanyang activity, hindi lamang may nangyayaring change, hindi lamang may nangyayaring progress, kundi ang sabi rito ay productive activity. Nagbubunga, umuunlad, yumayaman, gumaganda, nagiging pagpapala. Kaya mahalaga po maging dynamic even in pandemic. At dito po nakita natin, bakit po yan ang pamagat? Sapagkat dito po sa Proverbs 22:4, meron siyang riches, meron siyang honor, and meron siyang life. Well, sino ba ang aayaw ng riches, honor, and life? Ito po ang maganda sa buhay. At sa panahon ng pandemic, pwede rin po itong manatili at magpatuloy sa buhay ng mga taong dynamic. Churches, families, leaders, workers, employers, employees. Pwede po maging dynamic as parents, as students. Maybe hindi ganun ka dami ang nagagawa ngayon ng mga estudyante dahil sila ay walang face-to-face classroom type ng klase. Pero still, ang mga estudyante ay pwedeng maging dynamic in times of pandemic. Na minsan, binasa ko po ang Ecclesiastes 4:11, ito po ang sabi, And I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happeneth to them all. Na imagine niyo po, itong mga taong ito, walang pagsala. Alam natin at totoo sa karanasan na sa takbuhan, ang nananalo ay yung mabilis. Tama ba? Kaya nga karere, pabilisan eh. Ang nananalo dyan, yung pinakamabilis. Pero ang sabi ng Bible, ang takbuhin, hindi para sa mabibilis. Ibig sabihin, hindi ito laging ang nananalo ay ang mabilis. Hindi po. Kaya hindi ko mo mabilis, garantisado panalo ka na. Hindi po yun totoo. Then ang sabi ng Bible, nor the battle to the strong. Siyempre, kapag you have a strong army, strong military might, mahusay, mga well-trained. Di ba, napapanood natin minsan yung mga sundalo na
Talagang ang training nila, matatakot ka dun sa training nila dahil talaga namang ginugulpi sila. Talagang sinusunto, kumukuha ng malalaking kahoy na ganyan, yung mga troso ng malalaking kahoy na pang poste. Tapos sila ay nakatayong ganyan at binubundol yung kanilang tiyan na ganyan, no? Pinatitigas nilang ganyan. Pagka sinuntok mo yan, ay hindi tatalab yung suntok mo, haligi nga isinasalpok dyan, hindi natalab na . Pero ang sabi ng Bible, hindi po garantiya na kapag ang bansa o ang tao ay malakas, siyang mananalo sa digmaan o sa laban. Neither yet bread to the wise. Kahit ikaw ay matalino, mahusay ka, makukuha mo ang pakinabang, mabubusog ka. Sabi ng Bible, hindi laging totoo na ang taong matalino ang nakakakuha. Hindi po. Nor yet riches to men of understanding. Pero alam natin, kapag ang tao, man of understanding, naunawaan niya yung graph ng pagtaas at pagbaba ng stocks o kaya ng forex, trading ng pera, at marunong ka magbasa noon, pag naunawaan mo, kailan tataas, kailan ka bibili, kailan ka magbebenta. Pag bumili ka, kita ka. Pag nagbenta ka, kita ka. Pag tumaas ang presyo, kita ka. Pag bumaba, kita ka pa rin. Kung maunawain ka, talagang yan ang kikita. Pero ang sinasabi ng Bible, hindi garantiya na kapag ka ikay maunawain, naunawaan mo ang mga yan, kikita ka. Nor yet favor to men of skill. Kahit po mga tao, skillful, professional, learned, trained, sa best school, hindi rin po nangangahulugan at garantiya na ang men of skill, sila pa rin ang mananalo. Kundi ang sabi ng Bible, time and chance happeneth to them all. Meaning, God can always intervene. Because God is in control. God can bring defeat to a swift man. Pwedeng malugi ang matalino. Pwedeng ang Diyos ibigay niya sa pagkatalo ang mga taong magagaling at mga taong malawak ang unawa, because God can intervene. Kaya wala po dun sa lakas, wala sa talino, wala sa bilis, wala sa husay, ang ating dapat na tiwala. Magpakahusay tayo, wag nating ilagak doon ang ating tiwala, gamitin lang natin yung ating lakas para maglingkod at gawin ang tama, pero ang tiwala ay ilagak natin sa Diyos. Yun po ang idinidiin po ng Bible. Kaya ang sabi po rito, by humility and the fear of the Lord are riches, honor, and life. Hindi binanggit yung swift, strong, wise, men of understanding, men of skill. Hindi po yung binanggit dito para sa riches, honor, and life. Sabi ng Panginoon, by humility and the fear of the Lord. You may not be swift, you may not be wise, you may not be a man of skill, but if you can be humble, and if you have the fear of the Lord, pwede ng Diyos utusan ng kanyang pagpapala sa iyo. Ang yaman ng buhay ay ibigay niya sa iyo. So titingnan po natin, two elements to be dynamic even in times of pandemic. Two elements na inilagay po ng Bible. Number one, by humility. Humility. You cannot get through your Christian walk of faith without being humble. Hindi nyo po magagawa, hindi ko magagawa, hindi natin magagawa makapagpatuloy at makatapos sa takbuhin o sa buhay Kristiyano na walang pagpapakumbaba. Without humbleness, you will not be able to do God's will and you will not enjoy God's way. So to be dynamic even in times of pandemic, we ought not lose the attitude of humility. Now, we'll have from the Bible, 5 manifestations of humility.
manifestations of humility, expressions of humility. Let's go to 1 Peter chapter 5 and verse 6. 1 Peter chapter 5 and verse 6. Ito po ang nakalagay. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God. Napansin niyo po yan? Humble yourselves. Ibig sabihin, ikaw sa iyong sarili ang gagawa, magdidesisyon at pipili na sumang-ayon ka sa instruction ng salita ng Diyos na ang sabi ng Bible, if you want to be exalted in due time, if you want riches, ano ba isa? Power, and life, if you want these three, sabi ng Bible, okay, you cooperate with me. Humble yourself. Ibaba mo ang iyong sarili. Ayan. Ibaba mo ang iyong sarili. Marami po mga nagtagumpay, kasi ang sabi po rito, and He will exalt you in due time. May tamang panahon. Sabi nga ng isang successful na businessman, sabi niya, it took me 17 years and 114 days to become an overnight success. Parang contradictory, no? Sabi niya, it took me 17 years and 114 days to become an overnight success. So meaning that day, biglang nag-boom ang kanyang endeavor, ang kanyang pursuit, ang kanyang business, whatsoever. Yung kanyang project, biglang nag-boom, biglang lumaki ang market, kumbaga, in one day. At yun na naging simula. Pero sabi niya, bago mangyari yon, it took me 17 years and 114 days. Kaya meron pong mahalaga yung tinatawag na in due season. Huwag titigil, huwag babago ng attitude. So number 1, putting one's self under God. This is the manifestations, the expressions, or the acts of humility. Putting oneself under God. Panginoon, napasasako po ako sa iyo. Kaya kapag ka po ang tao ay nagpakumbaba, magpapasakop siya sa Diyos. Siyempre po, pag nagpasakop tayo sa Diyos, sabi nga, He's the God of the valley, He's the God of the mountain, He's the God of the night, He's the God of the day. Kaya kung karanasan natin ay madilim, magpapasakop ka pa rin sa Diyos sa panahon ng kadiliman. Kapag ka maaraw at puno ng sipol at ng ngiti at ng huni ng ibon at ng tagumpay, magpapasakop ka din sa Diyos. Dahil pareho ang hirap at ang kasaganaan, pag hindi ka nagpasakop sa Diyos, pwedeng sirain, alin man dyan, pwedeng sumira ng ating buhay. May nasira sa panahon ng kahirapan. May nasira sa panahon ng kaunlaran. Bakit po? Nung nasa kahirapan, hindi na nagpasakop sa Diyos. Kasi ang katwiran niya, hirap na ako. Yung isa naman, umuunlad, pinagpapala, doon nasira ang kanyang buhay. Bakit? Kasi, saganang-sagana na ako, I can do it without God. Kaya ano man ang kalagayan, mga kapatid, malusog o may karamdaman, nag-iisa o maraming kasama, tinatanggap ka ng mga tao, tinatanggihan ka ng mga tao, your job, my portion is to put myself, yourself, under God. Lagay mo lamang yung sarili sa Diyos. Pasakop ka, hayaan mong tumulo ang luha mo. Hayaan mong ikaw ay mahapdi ang kalooban. Basta huwag kang aalis sa silong ng bagwis ng ating Panginoon. Huwag kang aalis sa kanyang protection. Huwag kang aalis sa kanyang pangunguna. Putting oneself under God. Kaya hindi ibig sabihin ng humble ay hindi nagsasalita.
Hindi ang ibig sabihin ng humble ay walang ginagawa, sapagkat ang pagiging humble ay pagiging dynamic. Diba? At pag sinabing dynamic, effective. Constant activity. There is progress. You are blooming. You are producing. So hindi ibig sabihin ng humble, nandun, nasa lalim ng sulok ng damuhan at ayaw magpakita sa tao. At nahihiya. Hindi po yun ang ibig sabihin ng humble. Ang ibig sabihin ng humble, you know how to put yourself under the authority of God. Number 2. So this is the first manifestation, putting oneself under God. Matthew chapter 18, verses 3 and 4. Matthew 18, 3 and 4. Humble yourselves therefore, or blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. No. Tama ba ito? Matthew 23. This is not. Matthew chapter 23. 1 Peter yan eh. Matthew 18, 3 and 4. Matthew 18, 3. And said, verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Verse 4. Whosoever therefore shall humble himself. You see that? Ikaw ang gagawa nito. Hindi gagawin ng Diyos sa iyo. Ikaw ang maglalagay ng sarili mo. Kasi pag ang Diyos ang gumawa, ibinaba ka niya, masakit yun. Pero pagka tayo ang nagkusang bumaba, yung tinatawag na it's the same with the Operation Footstool. Naalala niyo po, the doctrine of Operation Footstool. Ano po yung doctrine of the Operation Footstool? Sabi niya, I will make thine enemies your footstool. Yan. So ang kanyang mga kaaway ay gagawin kong tungtungan ng iyong mga paa ang iyong kaaway. At kapag ka nagdigmaan, ang ibig sabihin po sa digmaan, pagka nagdigmaan at natalo mo yung kingdom na yun, yung hari doon, payuyukurin mo sa iyong unahan at tutungtungan mo ang kanyang ulo. Gagawin mong tungtungan yung ulo niya. Yan yung Operation Footstool. Ibig sabihin, defeated enemy siya. Kaya lamang, yumuko siya, nakipaglaban muna siya sa iyo. Yumuko, nung hindi na manalo, wala nang magawa, nagapi mo siya, natalo mo siya, pinayuko mo, wala na siyang magawa. So, sapilitan ang kanyang pagyuko. Sapilitan ang pagtanggap niya ng pagkatalo. Kaya yumuko siya, wala na siya kasing magawa. Sapilitan, you forced him. Yun po yung sinasabi ng Bible. Ang mga kaaway at kalaban ng ating Panginoon, ang dyablo at ang laksan-laksang kapangyarihan ng kadiliman, na ngayon ay nananalasa at gumagawa, isang araw, ayaw lang sumunod ngayon, yuyuko kayo, sapilitan, dahil maghahari ng Panginoon. But another, on the other side, ang mga mananampalataya, Christians, kusa tayo, sabi niya, bow the knee. Meron tayong inawit ng ganyan, bow the knee. Bow the knee. Yuyukod tayo bilang pagsamba. Kusa, hindi tayo pinipilit mula sa ating puso. Nakita natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kusa tayo nagpapasakop at kusa tayo nag-aalay ng ating sarili at nagpapagamit, Lord, alipinin mo ang buhay na ito. Kusa ka. Gawin mong tungtungan ako ng iyong paa upang ikaw ang mataas at ako'y mababa. Ganyan po ang Kristiyano. Kusa nating ginagawa, hindi tayo pupuwersahin. Kaya lamang may mga Kristiyano na kinakailangang iuntog bago yumuko. Kinakailangan mo ng mabangga bago tumugon sa panawagan. Minsan may ganun eh. Kinakailangan mo ng mabaril bago mga akong Lord, susunod na po ako. May mga ganon. Pero ang tama pong spirit, kusa. Kaya sabi dito, second po is becoming like a little child. Ito po ang manifestation ng humility. Una, ikaw ay nagpapasakop, inilalagay mo ang sarili mo under the authority of God. Under God. Pangalawa, tulad ka ng isang bata. Kapag tinitingnan po natin ang mga bata, habang tinitingnan po natin ang mga sanggol, maliliit pa, unang taon, 2 taon, 3 taon, di ba, kinakarga-karga mo pa yan, buong tiwala, dumedede pa sa dibdib ng nanay, wala siyang doubt, nako, baka may lason to baka may virus ito Hindi ako dedede, check nyo muna.
Kami natutuwa kay Joben kasi si Joben may mga salitang bago na natututunan na salita. Nakakatuwa pagka ginagamit niya. Minsan natutunan niya yung salitang, i-check ko muna. I-check ko muna. Bago mayroong gawin, i-check ko muna. Daddy, i-check ko muna. Mami, i-check ko muna. I-check ko. Natutuwa kami pagka checkin daw muna niya eh. Anong minsan naman nilalagyan ko ng kanin kasi pagkakakain kami, nilalagyan ko muna ng kanin Sister Donna at katabi ko naman siya, nilalagyan ko siya ng kanin. Siya dito naman sa kanan, lalagyan ko rin. Aba, nung isang araw, ang sabi naman ako na daddy, kaya ko na ang sarili ko. Tutuwa kami, bago na namang style ng batang to ah. Kaya ko ang sarili ko. Pero ang bata po ay believer. Mapagtiwala siya. Yung kanyang kahinaan ng pagtitiwala sa kanyang mga magulang ay nagiging kanyang lakas para ang mga magulang niya lingapin siya, arugain siya, at yung mga hindi niya kaya, ipoprovide ng magulang niya sa kanya. Ang sinasabi ng Bible, maging katulad kayo ng mga bata. Kilalanin natin ang ating mga limitations, ang ating weakness, anuman yung wala tayo, at ating ipagtiwala ng buong buo sa ating Panginoon. At pagka sinabi natin nagtitiwala tayo sa Kanya, hindi ibig sabihin lang po naniniwala tayo at maya-maya dadating na ang mga blessings sa atin. Sabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So naniniwala ka ba na God can add all these things sa iyong mga pangangailangan mo? Then, unahin mo na ako'y maghari sa buhay mo at magawa mo kung noon tama sa aking paningin. At hindi ako magkakamali, hindi mabibigong pangako ng Diyos. Ako ang magpapadala. Idadagdag ko yan sa iyo. Pero ilagay mo muna yung foundation. Maghari ako sa buhay mo at gawin mo yung tama sa aking paningin, ako ang magdadagdag. Kaya may nakalagay na nauna muna. Yung paghahari ng Diyos at yung katuwiran ng Diyos, and then idadagdag niya yung lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi yung una nating hahanapin yung mga pangangailangan, saka na yung kaharian ng Diyos, saka na yung kung anong tama saka na yung kalooban ng Diyos. Wrong priority. Kaya sabi niya, be like a little child. Unahin mo ang magtiwala. Kaya ang bata po ay very trusting. At sa pagtitiwala, dun siya panatag. Ang bata, kapag katiwala siya, kaya naalala ko po yung mag-ama na natutulog sila, madilim, patay ang ilaw, sabi niya, Dad, narito ko ba sa tabi ko? Sabi niya, anak, narito ako sa tabi mo. Kahit hindi niya nakikita, basta alam niya na naroon ang kanyang tatay, panatag siya. Naalala ko po, matandang kwento, na yung tatay, inilagay niya sa mataas na lamesa yung kanyang anak, inilagay niya dito, sabi niya sa kanyang anak, lumundag ka at sasaluhin kita. Kapag ka ang bata ay narito at tumitingin siya, andun ang tatay niya, pinalulundag siya, at tumitingin siya sa baba, ay natatakot ang bata, ayaw lumundag. Sabi ng tatay niya, anak, sasaluhin kita, kayang-kaya ka ng tatay mo. Sige, lumundag ka, sasaluhin kita. Pagka tumingin na naman yung bata dun sa wall, sabi, Dad, natatakot ako, hindi ko kaya. Sabi niya, anak, ganito ang gawin mo ha, sa akin ka lang tumingin. Sa akin ka lang tumingin. Huwag kang tumingin sa baba, huwag kang tumingin sa bali. Sa akin ka tumingin. At tanda mo yung sinasabi ko, pag lumundag ka, sasaluhin kita. At yung bata, tumingin sa tatay niya, lumundag siya, paglundag niya, nadiskubre niya yung power ng kanyang tatay, kaya pala siyang saluhin. Paglundag niya, naranasan niya yung enjoyment, yung sarap ng kapangyarihan ng kanyang tatay ang sumalo sa kanya. Sabi niya, Dad, ilagay mo uli ako sa lamesa, lulundag uli ako. Kaya alam niyo po, ang mga Kristiyano nagiging lalong dynamic the more na tayo nagiging mapagtiwala at nadidiskubre natin yung kapangyarihan ng Diyos na kayang-kaya niya tayong dalahin. Kayang-kaya niyang mag-provide. Amen? Kaya mga naglilingkod sa Diyos na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, katapatan ng Diyos, kahit nahihirapan kayo, hindi kayo natigil. Bakit? Alam nyo ang Diyos kasama ninyo. Alam nyo yan.
Kaya salamat po mga anak ng pastor na kahit na dumaan ang kanilang tatay sa paglilingkod, sa matitinding hirap sa ministry, aba hindi sila natakot magsipagpastor. Nagpastor pa rin. We salute our brethren. So becoming like a little child, another manifestation or act of humility. Number 3, Matthew 23:11 and 12. Matthew 23:11 and 12. Kaya masarap po maging dynamic. Ito po yung pagiging dynamic, laging nakikita lang natin na may ginagawa, mayroong production, may naaabot, mayroong progress, may success. Yung nakikita natin yun, sa likod nun, yun ang cause. 2 elements na sinabi ng Panginoon dito sa Proverbs 22. Humility. At sa humility, nakapaloob po dito yung pagpapasakop natin sa Diyos at yung pagiging childlike sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Pangatlo, Matthew 23:11 and 12. But he that is greatest among you shall be your servant. And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself, andun na naman, humble himself, the word shall is a word of, di ba? Hindi will, because the word will be, the word will is the word of desire. But the word shall is an obligatory word. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi ka itaas ng Diyos. Obligado ang Diyos, mga minamahal, na kapag ka ang isang mananampalataya o ang sino mang tao ay naglingkod at naglingkod sa marami o naglingkod sa lahat, sabi ng Bible, you'll be exalted. So living as a servant of all. Ito ang isang manifestation ng humility, service. Paglilingkod. Lagi mong, meron ba tayo, yung bang tayo na mga mananampalataya, kagaya na po ng ginagawa natin, na iniaalok natin ang ating sarili kung anong ating magagawa. We always extend our hand, what we can do. What we are enabled by God to be of help to anyone. Living as a servant of all. Na dito po nakita natin sa Matthew chapter 23 na kung sino ang dakila sa inyo, siyang maging lingkod ng lahat. Isa po na napakaganda na larawan ng servant heart or servant leadership ay yung ginawa ng ating Panginoon sa John chapter 13. Kung naalala niyo po na ang mga alagad ay hinugasan niya ng kanilang mga paa. So nang hugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad, of course, ito po ay dirty job usually performed by the lowest ranking person in the room. Pero alam ni Kristo na siya ay King. Alam niya na siya ay Lord. Alam niya na siya ay God in human form. But He showed humility by doing the task that no one wanted to do. Na may mga gawain po na parang hindi mo gustong gawin dahil mahirap, maduming gawain yan. Hindi, ayaw kong gawin niya, sila na lang, iba na lang ang gumawa niyan, iba na lang ang gagawin ko. Kahit kaya natin gawin. Ngayon, lahat ayaw gawin yung gawain ng yon. Gusto lahat ay nasa camera. Gusto lahat ay naroon yung kanyang pangalan. Walang gusto sa CR. Walang gustong magkuskus ng marurumi. Walang gustong magpahid ng marurumi doon. At linisin. Sabi ng Panginoon, ako maghuhugas ng inyong mga paa. Sa ginawa ng Panginoon, He lived as a servant of all. At ang sabi ng Bible, God gave Him a name above every name. So ito po mga kapatid, ang isang manifestation or act of humility. We serve everyone. Kung kaya nating paglingkuran ang mga madudungis na tao, tiyak mas madaling paglingkuran ang malilinis na tao. Madaling maglingkod sa mga taong malinis, may ibibigay, may mai-bless sa iyo in return.
Pero yung mga walang maibabalik, walang maigaganti, puro ka bigay, puro ka palabas, puro ka sakripisyo, ikaw ang magpapasan ng magpapasan, habang panahon mong papasanin, hindi po ganun kadali. Pero naroon po ang greatness, sinasabi ng Panginoon. Kaya ang sabi po sa Luke chapter 14, verse 13, "But when thou makest a feast, call the poor, call the maimed, call the lame, call the blind, and thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee." Hindi ka nila kayang gantihan. Humanap ka ng mga tao. Kung may kakayanan ka, humanap ka ng pagpapalain at i-bless ng mga tao na walang kakayanan na ikaw ay gantihan. Kung gagawa ka ng mabuti, hindi mo hahangarin na ang gagawa mo ng mabuti, yung gagantihan ka rin ng mabuti. Ang gagawa mo ng mabuti, hindi masamang gumawa ng mabuti sa kayang gumanti ng mabuti. Pero kung yun lang ang gagawa natin ng mabuti, hindi po talaga tayo gumagawa ng mabuti sapagkat tayo po ay nagtatangi ng tao. Ang paggawa ng mabuti ay walang itinatanging tao. Kapag kami pangangailangan, kahit na marungis at walang maigaganti at lumapit sa atin, lumapit sa iyo, gagawa natin ng mabuti. Sa abot ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. Kaya sabi dito, "But when thou makest a feast, call the poor, call the maimed, they cannot recompense thee, but thou shalt be recompensed at the resurrection of the just." Pero gagantihan ka pagdating ng muling pagkabuhay. Kaya hindi rin po lugi ang maglingkod sa Diyos. Kaya lang, maghihintay tayo ng ganti sa Panginoon na. Amen? Mag-antay tayo ng ganti sa Panginoon. Ayun ang comfort natin. Kung may mga tao naman na gumanti sa inyo, may mga tao magbalik sa atin, yun naman din yung sinabi ng Bible. Ang nagdidilig, didiligan din. Yan ang sabi ng Bible. Kung iyong pinananariwa ang iba, gagawin din naman ng Diyos. Gagamit siya ng mga tao, panariwain ka. Nagdidilig ka, didiligan ka rin. Nahahabag ka sa iba, kahahabagan ka rin. Sowing and reaping. So living as a servant of all, manifestation of humility. Chapter 14, 8 to 11. Chapter 14, 8 to 11. Manifestations of humility. Ito po yung tungkol sa pag ikaw ay inimbitahan sa mga handaan, "When thou art bidden of any man to a wedding, sit not down in the highest room," yung tinatawag nating presidential table, "lest a more honorable man than thou be bidden of him." Kaya ang ganda po nitong tinuturo ng Panginoon sa mga mananampalataya, na kapag tayo dumalo sa mga handaan, huwag kang maghangad na naroon ka sa first class na lugar. Doon ka lang muna sa bandang upuan ng mga karaniwang tao. Maupo ka lang doon. At ayon dito, "And he that bade thee and him come and say to thee, Give this man place, and thou begin with shame to take the lowest room. But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room, that when he that bade thee cometh, he may say unto thee, Friend, go up hither, then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee." Huwag mauna yung yabang. Yun ang sinasabi ng Bible. Ang mauna ay magpakumbaba. Huwag mo unahin ang yabang. Huwag mo unahin itaas ang iyong sarili. Naalala ko po yung pastor na aral siya, prepare siya sa kanyang sermon, inimbitahan siyang mag-preach, at talagang ready siya, talagang bago pa siya tawagin, talagang sana tawagin na ako. Inip na ako, gusto ko na mag-preach. Ang tagal naman, talagang gustong-gusto na mag-preach. Di ito na nga, tinawag na siya, pinapunta na. Pagpunta dito, yung sermon niya, nawala sa yung mga niya. Na-blackout siya. Na-blackout. Anong tawag niyo doon? Mental block. So, blackout. Mental block. Na-mental block siya. So, nagkabuhol-buhol yung kanyang sinasabi. Hindi niya may ayos yung kanyang preaching. Bumaba siya. Hiyang-hiya siya sa Panginoon. Hiyang-hiya siya. At umupo siya doon. Hiyang-hiya siya.
Sabi nung pasto na nag-imbita sa kanya, kung ikaw ay umakyat kagaya ng iyong pagbaba, bababa ka sana kagaya ng iyong pag-akyat. At niyo, no? Kung ikaw sana ay umakyat kagaya ng iyong pagbaba, humble ka, hindi ka mayabang, bababa ka sana kagaya ng iyong pag-akyat. Choose the lowest place. Huwag po kagad nating isipin, I am the man. Sabi nga ng Bible, isipin mo na mas magaling ang iyong kapwa, hayaan mong silang mauna. Amen. Choose the lowest place. Be humble. Low profile. Low profile. Hindi po sabihin ng low profile, hindi nagbibihis, hindi nagsusuklay. Low profile ako. Hindi ako naliligo, hindi ako nagtututbrush. Gusto ko mukha kong basahan kasi low profile ako. Hindi po yun ibig sabihin ng low profile. Ayaw magsalita. Ayaw umako ng responsibility kasi low profile. Hindi po yun. That's wrong humility. Luke chapter 18, 13 to 14. Luke 18, 13 to 14. Another manifestation of humility. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Be merciful to me, a sinner. Verse 14. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. So in times of pandemic, mga kapatid, hindi ang tamang tugon i-preserve ang sarili at protektahan ang sarili lagi. Na hindi tayo makapaglingkod, hindi tayo makaganap dahil we are too protective of ourselves. Iba ang church, iba ang Kristiyano. Sabi ko nga dun sa isang kausap, dapat ang mga simbahan ay mas matapang kaysa sa virus. Amen? Opo. Dapat ang mga simbahan ay mas matapang kaysa sa virus. Kung may kakayanan siyang manira ng manira, ang simbahan naman build ng buhay ng mga tao using the Word of God. Kaya salamat po sa mga nag-online preaching. Nakakatuwa. Dumami yung mga nagpipreach sa social media. Nakakatuwa po. I'm enjoying na nakikinig po sa iba't ibang nagpipreach, nagba-Bible study. Nakakatuwa po. So, purihin po ang Panginoon sa mga taong nagtagumpay. Then, clinging only on God's mercy. Sabi niya, Lord, be merciful to me, a sinner. So, ang isang taong humble, talagang yun lang ang kanyang pinanghahawakan, clinging only on God's mercy. Wala. Panginoon, yung minagawa ko mabuti, manghihinayang ka sa akin, wala yun eh. Wala yun sa programa ng Diyos na manghihinayang ako pagka manghihinayang ang Diyos pag nawala ako, hindi po manghihinayang ang Diyos. Sabi nga ng Bible, kung hindi kayo magpapagamit, sisigaw ang mga bato. Ibig sabihin, gagamit ako ng iba. Ayaw nyo magpagamit, gagamit ako ng iba. Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad, nag-alisan yung marami sa John chapter 6, mula noon, hindi na lumakad kasama ng Panginoon. Sabi niya sa mga natirang 12, kasama pa si Judas, kayo ba, hindi rin kayo aalis? Kayo ba aalis din? Sabi ng Panginoon. Why? Kung kayo umalis, ang Panginoon mangangaral. At may mga another disciples na darating. Kung hindi kayo magpagamit, gagamit ang Diyos ng iba. Hindi nalulugi ang Diyos pagka tayo po'y wala. Tayo ang nalulugi dahil ang Diyos hindi po nagbabago. Amen? So, clinging only on God's mercy, awa lang ng Diyos. Bakit ako buhay ngayon? Bakit kayo buhay ngayon? Bakit kayo nahinga? Bakit nakakamulat kayo ng mata? Awa lang po yan ng Diyos. Iisang, kumbaga iisa lang kung sa side natin tayo titingin, iisa na lang na sinulid. Pagka nawala ang awa ng Diyos sa atin,
tapos tayo. Pero salamat po, ang Diyos ay mauwain. Clinging only on God's mercy. Kaya yun po ang ginawa nitong makasalanan ito. Sabi niya, Lord, be merciful to me, a sinner. How many times sa ating pong buhay na tayo po may mga gabi talaga, may mga panahon, umaga, madaling araw, na talagang pagka yung bang nililiwanagan ng Diyos ang iyong sarili at ipinofocus ng Diyos ang kamera sa kaibuturan ng iyong puso at ipinakikita niya sa iyo ang iyong karumihan upang hindi mo makalimutan kung sino ka, na ikaw ay marumi, ikaw ay higit pa sa salitang pusakal, higit ka pa sa mabahong pusali, higit ka pa sa maitim ng dilim ng gabi, higit ka pa sa kabulukan ng pinakamabaho mong naamoy, higit pa dyan ang nature mo. Hindi po pag naunawaan po natin yun, nagmamakaawa ka sa Diyos, Lord. Mahabag ka sa akin, spare mo po ang katulad ko, mahabag ka sa akin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong habag. Maraming salamat, kinahabagan mo po kami. Salamat po. Minsan, hawak-hawak ko yung aking ukulele. Wala akong tinutugtog kundi ang salitang salamat. Walang ibang lyrics. Puro salamat. Nagawa ko ng tono ang salita, puro salamat. Hindi ko kayang ubusin pasalamatan ang Diyos. Kung ako'y gagawa ng isang awit para express ang pasalamat, walang ibang salita kundi puro salamat. Nakapakinig na ba kayo ng kantang isa lang ang salitang ginamit? Salamat. Kung dalawahin man maraming salamat. Kung tatluhin man maraming salamat. Because of the mercy of God. Clinging only on God's mercy. Hindi ito gagawin mo dahil dinidikta ng iba. Hindi mo ito gagawin dahil gusto mong makita ka ng iba. Hindi ito gagawin mo dahil inilagay ka ng Diyos sa isang masakit na karanasan. Hindi po. Kundi ito na itinuturo ng Panginoon sa atin, you yourself. Humble yourself. Who is the actor? You. Humble yourself. Ikaw mismo ang gagawa. So you cling only on God's mercy. And then lastly, Philippians 2:8, manifestation na ating titignan. Obeying even unto death. Sabi ng Bible, Philippians 2:8. He became obedient even unto death. Even unto the death of the cross. Sabi ng Philippians 2:8. At ito po ang buhay ng ating Panginoon. Itong dinidescribe natin ay buhay ng ating Panginoon. At buhay ng isang taong naliwanagan sa biyaya ng Panginoon. Obeying even unto death. And being found in fashion as a man, He humbled Himself. And became obedient unto death. Even the death of the cross. Kahit na yung ganung klase ng kamatayan, na pinakamababa, pinakamasamang uri ng kamatayan, dahil yun ang pinili ng Diyos para sa Kanya, pasakop siya. Paander siya sa Diyos. Sinunod niya ng may kagalakan. Tinatagan niya ang Kanyang mukha. Sabi niya, He set His face like a flint. Gaya ng batong pingki ang matigas, talagang tinatagan niya. So the Lord will humble us if we do not humble ourselves. Kaya napakahalaga po mga kapatid na tayo mismo ay nagpakumbaba sa ating sarili. So yun ang unang element para tayo po maging dynamic in times of pandemic. Pagka-humble ang tao, paglakas ng hangin, tutungo lang yan. Paglipas ng hangin, tatayo siya uli. Paghampas uli ng hangin, tutungo lang siya. Paglampas uli ng bagyo, bangon uli siya. Second element, the fear of the Lord. The fear of the Lord. Now, tingnan po muna natin ang James chapter 2 verse 19. The fear of the Lord. Yung mga batang mananampalataya, of course, na nalilito sila at ano ba ang kahulugan ng takot sa Panginoon. Well, ito po ang sabi ng James chapter 2 verse 19. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Ang mga diablo po naniniwalang may Diyos at nanginginig sa takot. Kumbaga,
Nanginginig, nangangatal sila. Pero anong klaseng panginginig ba ito? Anong klase bang pagkatakot ito ng mga demonyo sa Diyos? Ginamit din po ito sa unprofitable servant. Sabi niya, ako'y natatakot dahil alam ko ikaw ay mahigpit na amo. Natatakot ako. Sabi ng Panginoon, mula sa salita mo, hahatulan kita. Sabi mo, natatakot ka sa akin, ba't hindi mo ginawa yung pinagagawa ko sa iyo? Ito rin po yung sa dyablo. Naniniwalang may Diyos, nanginginig pa. Na kapag inisip ko, paano ko ito i-apply sa buhay natin? Saan ko ito makikita? Makikita niyo po ito sa mga magnanakaw at saka sa pulis. Ang mga magnanakaw natatakot pagka may pulis. Di ba? Pagka dumating ng pulis, takbuhan yan. Ang mga drug lords, pagka nagdating ng pulis, takbuhan yan. Pero yung mga drug lord na nagtakbuhan sa takot, pag alis ng mga pulis, back to, ano na naman yan? Illegal na naman ang trabaho niyan. So, ibig sabihin yung takot nila, hindi takot ng paggalang na katulad sa Diyos. Ito po'y takot na baka mahuli at maparusahan at mabilanggo. Pero wala yung talagang positive fear. Unhealthy fear, ungodly fear. Sabi sa Bible sa Psalm 34, 8 and 9, "Oh, taste and see that the Lord is good." Pero sabi naman dito, fear the Lord. Pero ang sabi dito sa Psalm, the Lord is good. Ang sabi naman dito sa binasa nating teksto, fear the Lord. Teka muna, bakit ba ako'y matatakot sa isang mabuti? Paano nyo bang katatakutan? Anong klaseng takot ang mararamdaman ko sa isang taong mabuti, halimbawa? Imaginein nga ninyo, paano nyo i-describe yung takot sa isang napakabuti sa inyo? Yung napakabuti sa inyo, paano nyo katatakutan? Brother Francis, i-describe mo ha, kung meron kang kilala na napakabuti sa iyo, tapos takot ka, anong klaseng takot yung nararamdaman mo? Pag dadating siya, natakbo ka? Hindi, di ba? Hindi. Anong klaseng takot ang nararamdaman mo? Paano mo i-describe yung takot na yun? Mabuti, kasi sabi rito, "Oh, taste and see that the Lord is good." Tapos pag titingnan natin doon sa isang talata, sabi doon, fear the Lord. Pag pinagsama ko yung dalawa, takot sa Panginoon, pero ang Panginoon ay napakabuti, anong klaseng takot ito? Kinatatakutan ko yung mabuti. How do you describe that? Yung fear na yon. Takot ng paggawa ng masama. Kasi alam mo mabuti siya. Matuwid siya. Makikita niya na mali ang gawa mo. Masusuri niya. Malalaman niya, mali. Ano? Di ba ganon? Takot na sumuwa, yes. Oo. Para ding mga teacher natin, di ba? Bait ng teacher natin. Pero kapag mahuhuli ka sa exam, matatakot ka pag mandadaya ka. Kasi mabuti siya, ayaw mo siyang... Okay, so tingnan po natin. So mabuti pala ang Panginoon, bakit tayo tinuturuan na matakot sa Kanya? Anong uri o anong klaseng takot sa Diyos ang dapat mayroon tayo kapag alam natin at naranasan natin na ang Panginoon ay tunay na mabuti at lalo na talagang walang ginawang masama sa atin? May ginawa bang masama ang Diyos sa atin? Wala. Puro mabuti ang ginawa ng Diyos sa atin. Ngayon, kung wala siyang ginagawang masama sa akin, wala siyang gagawing ikakapahamak ko, ang ginagawa niya sa akin ay pawang ikabubuti ko, anong klaseng takot ang dapat kong madama na sinasabi ng Bible, matakot kayo sa Panginoon. Siyempre kapag ka ang tao mabuti sa iyo o ang Panginoon ay napakabuti sa iyo, mamahalin mo itong Panginoon na to. Kaya kapag ka mahal na mahal mo, may nadadama kang takot. Halimbawa, asawa mo, mahal mo. Natatakot kang gumawa ng mali laban sa asawa mo. Natatakot kang masaktan mo yung kalooban ng minamahal mo. Napakataas ng pagpapahalaga mo sa kanya na ayaw mo siyang ma-disappoint, ayaw mo siyang ma-discourage, ayaw mo siyang mabigo dahil ng iyong pagkakamali.
O dahil ng iyong kahinaan. Kaya the more na tumitindi yung pagkatakot sa Panginoon, the more na ang Kristiyano ay nag-iingat sa kanyang lakad, sa kanyang buhay. Nag-iingat sa kung ano ang iisipin. Nag-iingat siya kung anong entertain niya sa kanyang salita. Ano ang kanyang gagawin. Anong imagine niya. Kaya napakahalaga ng takot. Kaya ang sabi ng Bible, behold, the fear of the Lord is to depart from evil. So this is reverential fear. This is grateful fear. This is loving fear. Ang reverential fear sa sobrang taas ng paggalang mo sa Kanya. Sobrang taas ng, kumbaga, we describe, sobrang taas, although hindi so sobra. But how we describe the superlative degree. Yung due respect para sa Diyos. Of course, ang katumbas nun ay worship. Sa sobrang taas ng paggalang mo sa Kanya, sobrang laki ng pasasalamat mo sa Kanya, sobrang lalim ng pagmamahal mo sa Kanya, kaya hindi mo gusto siyang masaktan, hindi mo siya magustong palungkutin, hindi mo siya gustong biguin. Ito po yung fear na sinasabi ng Panginoon. So ayaw kong masaktan ng Diyos, ayaw kong malungkot ang Diyos, ayaw kong bigiin ng Diyos, ayaw kong mapigilan yung gusto niyang mangyari, at ayaw kong ang magawa ko ay yung ayaw niya na sinasabi ng Bible, quench not the Spirit and grieve not the Holy Spirit. At dahil niya ng fear of the Lord, ang buhay ng isang mananampalataya aayos. Hindi pwedeng hindi. Aayos talaga. Kaya nga sinasabi natin kahit homosexual, na sinasabi nilang, hindi niyo ako maintindihan. Kasi ipinanganak akong ganito, natural sa akin na nakakagusto ako sa kapwa ako, lalaki o babae. Nakakagusto ako. Hindi niyo ako maintindihan kayo mga Kristiyano na hindi kayo ipinanganak na katulad ko kasi iba kayo, iba ako. Pero itong mga hindi homosexual, meron din silang natural. Natural din sila. Nakakagusto din sa, hindi lang sa isa. Natural din. Ngayon, pag pinagharian ng Diyos yung dalawang yan, yung natural sa kanila, hindi yun ang masusunod. Ang masusunod, itong salita ng Diyos. Kaya nagbabago ngayon siya. Meron siyang tinitiis na ang sabi nga ng Bible, tinitiis mo alang-alang kay Kristo. It is given unto you not only to believe on Him, but also to suffer for His sake, for the sake of Christ. Tinitiis ko yung udyok ng laman. Dahil hindi ito gusto ng Panginoon, ayaw ko siyang masaktan, ayaw ko siyang malungkot, ayaw ko siyang masuway, ayaw ko siyang mabigo. Yung gusto ko, hindi ko gagawin. Nagsasuffer ako ngayon. Araw-araw ang sabi ni Paul, I die daily. I learn to deny myself. I learn to carry my cross and follow Him. Yun ang nangyayari sa mga Kristiyano. Kaya kayo lumago. Kaya kayo tumibay. Kaya kayo nagpapatuloy. Because of that holy fear. Banal na takot. Amen? So, kapag ka po naroon yung pagpapakababa at banal na takot sa Diyos, tuloy-tuloy ang paglilingkod. Tuloy-tuloy ang paglago. Tuloy-tuloy ang pagbubunga. Tuloy-tuloy ang pagbibigay papuri sa Diyos. Magiging dynamic po ang Kristiyano. Magiging dynamic ang simbahan. Magiging dynamic ang ating buhay. Then, anong sabi ng Bible? By humility and fear of the Lord, I will give you three things: riches, honor, and light. Yung riches, of course, true riches, sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God,
who giveth us richly all things to enjoy. Kaya pagka sinabing, by humility and the fear of the Lord are riches, not mainly material wealth. Pwede po yung kasama, but that is not the main thing. Hindi yung material. Kasi sabi nga ng Bible dito, do not trust in uncertain riches. Kayamanang hindi tiyak na mamamalagi sa iyo o kaya kang pamalagiin. Kasi pwede yung kayamanan nakawin, pwede tayong magkasakit at maubos ang kayamanan, and so on. Pwedeng biglang mag-collapse ang economy, and so on. So material wealth are not the true riches. Ang tawag dito ng Bible, uncertain riches. Ang ating tiwala ay sa buhay na Diyos na nagbibigay ng sagana ng lahat ng mga bagay para ating ma-enjoy. Saan po ang mga true riches? Nang sabi rito ng Bible, riches, honor, and life. Pag sinabi nating life, hindi lang pinag-usapan natin dito eternal life, kundi dito sa buhay na ito, yung quality life. The quality of life. Ako po'y naniniwala na si Jesus Christ, naranasan niya the best quality of life. Quality life ang pinamuhay niya. Pero hindi mahaba ang buhay niya dito sa lupa. Pero naranasan niya yung best quality of life. The closest to God. The most peaceful life. The most satisfying life. Naranasan ng Panginoon. And yet, maikli lang po, nakalampas na po ang marami sa atin sa bilang ng kanyang taon. Pero hindi pa natin nalampasan yung kanyang nagawa, yung impact ng kanyang buhay, yung kaluwalhatian na naidulot niya sa ating Ama. Hindi natin kayang masaling kahit ang kapiraso, yung laylayan ng kanyang damit. What are the two riches? 2 Corinthians 8:9, sabi nyo, He became poor that we might become rich. Sa Romans chapter 9 verse 23, sabi po dito, the riches of His glory. Bibigyan kanya ng yaman. Yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabanalan, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang katapatan, bibigyan kanyan, mahayag si Kristo sa iyo. Lalo kang may enjoy ng iyong anak, ng iyong asawa, ng iyong empleyado, ng iyong employer. Lalo kang may enjoy ng iyong kaibigan, ng iyong kamag-anak, why nakikita sa iyo yung kayamanan ng buhay, which is pure love, pure friendship, pure service. Ito yung yaman ng kaluwalhatian ni Kristo. Sa Romans chapter 11 verse 33, the riches of His wisdom. Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan sa buhay nito. Karunungan na hindi maglalayo sa Diyos, kundi karunungan para magawa mo kung anong makalulugod sa Diyos at makalulugod sa paningin ng tao na hindi nagsasalungat. Romans chapter 2 verse 4, the riches of His goodness. Yung kabutihan ng Diyos magiging mayaman sa iyo. Lagi mong mararanasan yung kabutihan ng Diyos sa iyo. Mayaman ka sa kabutihan ng Diyos. Daig po niyan ang pilak at ginto. Amen. Pagka yung kayamanan ng kabutihan ng Diyos ang sumaiyo, daig niyan ang pilak at ginto. Ephesians chapter 1 verse 7, the riches of His grace. Yung kayamanan ng kanyang kagandahang loob na kahit hindi ka nakarapat-dapat, maraming ulit na hindi ka karapat-dapat, bibiyayaan ka pa rin ng Diyos. Pagpapalain ka pa rin niya, gagawang ka pa rin niya ng mabuti, sasagipin ka pa rin niya, aarugain ka pa rin niya. Hindi dahil karapat-dapat ka, hindi dahil you deserve, pero dahil mayaman ang aking biyaya sa iyo. Makakaranas ka ng mayamang biyaya ng Diyos. Psalm 119 verse 72. Sabi po rito, the law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver. The riches of His word. Yung yaman ng kanyang salita, ito po. Napakayaman ng aklat na ito. Napakayaman. Salamat, binigyan tayo ng salita ng Diyos na papanghawakan at mapumuhay natin. Amen?
Salamat ng marami. Ako po laki ng pasalamat natin dito sa Bible. Imagine niyo kung wala tayong Bible sa ating buhay, wala po tayong napapakinggang salita ng Diyos, wala tayong nababasa, ano na kaya ang buhay natin ngayon, ano? Imagine niyo, anong klaseng parent tayo? Anong klaseng asawa tayo? Anong klaseng trabahador, negosyante? Anong klaseng kaibigan tayo? Anong klaseng mga miyembro tayo ng simbahan kung wala ang salita ng Diyos? Sunod-sunuran tayo sa mali. Hula-hula tayo kung anong sabihin ng tao, kung anong sabihin ng sabi ng matalino. Ganyan, ano? Talagang nasa dilim tayo. Merong kwento ng uwak. Palipad-lipad siya, wala siyang mainuman. Uhaw na uhaw siya. Kakita siya ng isang sisidlan. Maliit lang yung bibig, pero may tubig. So, nung makita niya may tubig, sinikap niyang uminom doon. Hindi siya makainom-inom kasi lalim ng tubig. Hindi abot ng kanyang tuka. So, nung siya malapit na mag-give up, sinisikap niya, hindi niya maabot. Malapit siya mag-give up, minagplas sa isipan niya. Kumuha siya ng unti-unti, pa isa-isa ng mga bato, inihulog niya doon sa lalagyan. Habang nilalagyan niya ng bato, umaangat yung tubig at siya'y nakainom. Yun ay kwento lamang. Pero ito ay ilustrasyon ng karunungan na nagagawa ng tao. Na may mga bagay na hindi niya maabot, hindi niya kaya, nag-give up na siya until may nag-spark sa kanyang mind. At mula doon, nangyari. Yun lang pala ang karugtong ng mga sunod-sunod pang mangyayari. Isa pong hindi ko makakalimutan, paano natin na-acquire itong lupang ito? Hindi ko po makakalimutan. Dahil wala po tayong sapat na perang hawak. Wala tayong sapat na pera. Pero that morning, that last day, merong spark na inilagay ang Panginoon sa aking isip. Hindi ko ito naisip nung una eh. Pero that day, that morning, kasi wala eh. Kulang ng 300 plus, kung hindi ako nagkakamali, about 383. Nagkakamali. Kulang. Walang nangungumusta, walang natawag, walang nagpapadala ng extra ng pera, wala na. Kinakailangan tayo mag-down ng bago mag-12, cut off. Pagkahino, cancel na ang transaction. So that morning, kinusta ko yung ating treasurer o secretary. Kulang ng 300 plus. Wala bang natawag? Wala. Walang nangungumusta? Wala. Ano gawin natin dyan? Then, merong spark of idea na ibinigay ang Diyos. Kumbaga parang ibinurong sa iyo eh. Tumawag ka sa 7 miyembro. Ako maglalagay sa iyo ng pangalan. Itong 7 ito, tawagan mo. Tanungin mo kung meron silang pera na hindi nila gagamitin in 6 months' time. Ipahiram muna nila para ma-down natin sa lote at makuha natin itong loteng ito. Ayun nga sinabi ko sa sekretary. Sabi ko, Sister, pakitawagan mo nga itong 7 taong ito. 2, 3, binigay ko yung pangalan. Tinawagan. Wala pang 1 oras. Andito yung pera bago mag-alas 12. 300 plus thousand. Amen? That is wisdom. Galing sa Diyos. Kasi hindi ko naman naisip yun eh. Doon na sa oras na yun, doon na sa kaarawan na yun, biglang. And I learned, bilang leader, bilang pastor, pag nakita mo ang dead end, don't interpret that dead end is final. Kumatok ka. Humingi ka. Hanapin mo, nasan kung may bukas na pinto.
hinanap namin yung 7 yon. At mula dun sa 7 yon, binuksan ng Diyos ang pagpapala. Nakapag-down tayo ng 1 million. Mula doon, dire-diretso na. Tingnan niyo po mga kapatid. Anong sinasabi ng Bible? Kahit na nasa time kayo ng crisis, pwede kayong maging productive. Hindi kayo dapat matalo. Hindi kayo dapat bumagsak, mabankrupt. 1976, Montreal Olympics, isang Japanese, sumali sa championship. Siya po ay gymnast. Practice sila bagong kaarawan, the day before ng competition. Na-aksidente siya. Bumagsak siya habang nagpa-practice at nabalian po siya ng buto sa paa. Sa kanyang kalagayan, hindi na po siya pwedeng lumaro. Out na siya sa competition. Hindi pwede yung ganun. Bali ang buto. Dahil kinakailangan ang final mong gagawin, iikot ka ng 3, magsa-somersault ka ng 3, at pagbagsak mo, kinakailangan tumayo ka ng nakatuwid. Matatagan tayo. Bali ang buto mo eh. Paano mong gagawin yun? In-out siya. Pero nung kaarawan, nakiusap siya, sabi niya, tutuloy ako. Kakayanin ko. Sa madaling sabi po, isinabi siya dun sa, argulya ba tawag doon? May bilog na gano'n. Sinabi siya doon, inilagay siya doon. Nagpakitanggila siya doon. Habang gumagalaw siya doon, habang nag-exhibition siya, yung pain. Pero yung final, ang pinakamahirap, kinakailangan siyang umikot ng 3 sa ere at bumagsak siya ng maayos. At yun ang ginawa ng Japanese na to. Umikot siya ng 3. Lahat ng camera nakapokus sa kanya because this is Olympic. Pagbagsak niya, matatag siya. Kaya hindi ko ma-explain ang pain na nararamdaman ko. Pero niyo po, siya ang naging champion. Sa gawain ng Panginoon, hindi po ito painless para tayo maging matagumpay sa gawain ng Diyos. It needs people who are willing to pay the price, to take the risk, feel the pain, and do their best for the glory of God. Hindi po natin makikita kung ano pa ang inihanda at magagawa ng Diyos sa pamagitan natin kapag hindi po tayo naging mga dynamic na mga tao. Useless ang Holy Spirit na inilagay ng Panginoon. Sabi niya, I will give you power. Kung pagdating ng virus, we are powerless. Church, this is a great challenge to us as a church, as Christians. Kung kaya na lang tiisin yung pain at kaya na ibigay yung risk sa pagbagsak para lamang sa medalyang ginto, mga minamahal, wala pong papantay na makamtan natin yung ngiti at kaluguran ng Diyos kapag ka nabuhay tayo para sa Kanya sa gitna ng ganitong kalagayan. Hindi takot. Hindi self-preservation ang kailangan natin. Kailangan natin as a child, we learn to trust our Heavenly Father. At habang nagtitiwala tayo sa Kanya at ginagawa natin ang Kanyang kalooban, mga kapatid, sabi niya, I will supply, I will bless you, and I will use you, and I will make you a blessing. So mga kapatid, we can be dynamic in times of pandemic. Make your choice to be dynamic. Ang maraming Diyos, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa gawa ng Espiritu at biyaya sa aming buhay. Kami po ay tumatanggap ng lahat ng kabutihan po mula sa iyo. Katunayan, kahit walang pandemic, we can die. Pandemic season is not a valid cause for fear
but just an opportunity to show what faith in God can do. Ano ang magagawa naming mabuti sa panahong ito na ang mga tao ay natatakot gumawa ng mabuti? Ang simbahan po ay hindi. Salamat po sa iyong mga anak sa iba't ibang dako. Salamat sa gawa mo dahil wala kaming magagawa sa totoo lang. Kami po, Panginoon, ay may mga takot sa aming sarili. Ayaw naming mahawa kami at makapagdala kami ng hawa sa aming mga mahal sa buhay. Pero kung lahat yun ang aming iisipin, ano ang nangyari sa simbahan? Ano ang nangyari sa pananampalataya? Ano ang nangyari sa iyong ininvest na nilagyan mo kami ng Holy Spirit na sinasabi nating greater is He that is in us than he that is in the world? Salamat po, Panginoon. Mayaman ang inyong habag sa amin. Sa kabila ng mga pagkukulang namin, O Diyos, mayaman ang iyong biyaya. Mayaman ang iyong kabutihan. Ang tunay na yaman na buhay ay binigay mo sa iyong mga anak. At yun ang dahilan why the churches, why the Christians are still dynamic in times of pandemic. Salamat po ng marami sa iyo. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang lahat ng pasalamat. Lord, thank you, Lord, for loving us. Help us, Lord, na lalo ka naming mahalin. Ito po yung aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. A dynamic church in times of pandemic because of God, because of His Spirit, because of His Word. Tayo po itumayong lahat. Tayo po itumayong lahat. Awitin po natin yung walk. Ano yan? Brother Julius? Ha? Let's keep walking with Christ. Huwag natin siyang iwanan, ha? Huwag natin siyang, salamat po mga kapatid, sapagkat kayo lagi natin kasama sa paglilingkod. Ano, hindi natin sinasabi na yung mga hindi nag-church, masama. Yung mga nag-church, mabuti. No, hindi po. Yung mga nag-open na simbahan, mabuti. Yung mga nag-live streaming, hindi maganda. No, we do not say that. Alam ninyo, bawat local church, alam nyo kung ano makakabuti sa inyong simbahan. Ha? So, let's keep walking with the Lord. Ha? Everyone. Jesus wants to keep us in His care. Everywhere we go, He's always there. He can give us joy beyond compare. Walking in the goodness of the Lord. Keep walking. Walking with the Lord all the way. Trusting in His word every day. Keep looking for the sun. Watch and pray. Keep looking, trusting all the way. Keep watching, praying every day. If we follow Jesus, He will lead. He will just supply our every day. Absolute success is His guarantee. Walking in the goodness of the Lord. Walking with the Lord all the way. Trusting in His word every day. Looking for the sun, watch and pray. Looking, trusting all the way. Looking, watching, praying every day. Jesus is our Savior, God and King. We can look to Him for everything. After all is done, let us say, walking in the goodness of the Lord. Walking with the Lord all the way. Keep trusting in His word every day. Looking for the sun, watch and pray. Keep walking, trusting all the way. Looking, watch and pray every day. Alam niyo po ba yung awit na My God is real? Alam mo yung Pastor Eloy? My God is real. Meron ba tayo niyan dyan? Yan. There are some things I may not know. Ewan ko, kung meron tayo. Do we have?
Real. 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 Ang Diyos ay tunay. Yan. Wala. Wala dyan? Wala. Naku, sayang. Di bale. Awitin natin yung nothing's impossible with God. It's the same. We sing the chorus twice. Just the chorus. One. Nothing is impossible when you put your trust in God. Yes. Nothing is impossible when you're trusting in His word. Hearken to the voice of God today. Is there anything too hard for me? Our God is real. Our God is powerful. Nothing is impossible with God. For everything, everything, yes, everything is possible with God. One more. Nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you're trusting in His word. Hearken to the voice of God today. Nothing too hard. That's the question. And put your trust in God alone and rest upon His word. For everything, everything, yes, everything is possible with God. Amen. You believe nothing is impossible with God? Amen. Tayo po magpasalamat sa Panginoon. Tipunin po natin ang ating mga kaloob. Hilingin po natin isa sa ating kapatid. Brother Francis, pasalamatan muna itong ating mga kaloob sa umagang ito. At ipag-pray po ang ating mga kapatiran. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po muli sa inyong kabutihan po sa amin. Amen. Maraming salamat po sapagkat kami nga po hindi dapat balutin ng pagkatakot sa panahong ito. Yes, Kundi Lord. kami po ay patuloy po na magpuri, magpasalamat sa iyo sapagkat hindi mo kami binigyan ng espiritu ng pagkatakot, Panginoon, kundi ang pag-ibig sa iyo at paglilingkod, Panginoon. Kaya Diyos, kami po ay narito na patuloy, Panginoon, na tanggapin mo ang aming pasasalamat, papuri sa iyo. At patuloy, Panginoon, na ang pagpapala naman po ay huwag mo iwawalay po sa iyong mga anak. Patuloy, Panginoon, ang kalinga mo ay kailangan namin. Kailangan po namin, Panginoon, ang tulong mo sa bawat sa po sa amin. Apo. At ikaw lamang po naman ang aming aasahan po sa aming buhay. Yes. Wala pong mangyayaring masama sa amin kung kami pala patuloy po na naglilingkod sa iyo. Apo. Sapagkat ikaw ang dakilang Diyos na nakakaalam po ng lahat ng bagay. Yes, Lord. Kaya Thank kami you. sa iyo tumitiwala, umaasa na ikaw ang patuloy po na magpapala po sa bawat isa Po. at sa buong iglesia at sa lahat ng iyong mga anak sa iba't ibang dako po ng mundong ito, Panginoon. Muli, O Diyos, samahan mo po kami sa pagkakaloob, Panginoon, na pagpapalain mo po ang mga iipuning halaga para po ito sa iyong gawain at patuloy, Panginoon, na kami patuloy mong sasamahan maging sa aming tahanan. Amen. At alalahanin mo po, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang mga kapatiran po na wala rito, Panginoon, na patuloy na ikaw rin po naman na magpapala po sa kanila. Yes, Lord. Muli, O Diyos, maraming salamat po. Ang lahat ng bagay inihiling at dinadalangin po namin sa iyo, tangi lang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen.
Pastor Eloy, please. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, we are so thankful for your goodness to us, Yes, for your Lord. mercy and grace. Salamat, Panginoon, sa saganang pagpapala na patuloy mong ibinagkakaloob. Praise And God. thank you for using us also to be a channel of your blessing. Amen. Amen. And especially we continue to ask, Lord God, to use us not just to be a channel of your blessing, but especially to be a channel of your saving grace Po. to many people. Hindi lamang po sa aming pong kinaroroonan, sa aming kapaligiran, sa aming bayan, sa aming bansa, but even, Lord God, unto the regions beyond as we continue to partner with more missionaries around the Yes, globe. Lord. Thank you, Lord. Thank you for your word na ginagamit mo to remind us, to correct us, and even to rebuke us, to encourage us, Panginoon. And thank you for using it, Lord God, and for blessing your word to strengthen us and to encourage us to do more and to be able to do all the ministries that you've entrusted to us for your honor and for your glory. Thank you for the church that you have Yes, given Lord. us, for the pastor, Thank you, for Lord. his life and for his family Thank you, Lord. na sinisikap po, Panginoon, ng lahat sa kabila ng kanilang mga kakulangan, kahinaan, Yes, Lord. mga kakapusan, Panginoon. Salamat sapagkat ginagamit mo, Panginoon, ang inyo pong lingkod para pangunahan ang iglesia mo, Panginoon, dito sa Christ Yes, Lord. Baptist Thank you, Church. Lord. And thank you for your presence in our midst. And as we depart from this place, Lord God, we ask for your guidance and for the leading of the Holy Spirit to be upon us, for us to be able to do things that pleases and glorify your name, at makarating po sa kanilang tahanan at paroroonan ng safe. Ang mga kapastoran na papunta po rito, ingatan po sila, ihatid po ng safe, at ang mga susunod pang gawain kayo po magpapala. Lord, ang kapurihan sa iyo pinagkakaloob, Panginoon, at ang lahat ng karangalan at kalawalatian. Muli, ito po ay aming dalangin, nagpapasalamat sa matamis na pangalan po lamang ng aming Panginoong Yesus. And all the people say amen. 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 Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi pala tayo pwede magkamaya. Sabihin sana kamayan yung mga pastor natin. Amen. Welcome po sa lahat ng mga pastors at mga parating pa. Pag-pray natin. Nag-travel pa po ang mga kapastoran. At Pastor Eloy, may tanong kasi concern dahil galing sila sa different provinces, kung sila ba ay hindi sakop na sila ay may kinakailangan meron silang medical, may mga pasa sila lahat.